Nagpapadala ng payola o kickback sa Senado ang isang kontratista. Yan ang panibagong pasabog ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan yata Mina, no? Ipapatawag namin yon. August 19 daw ang date stamp ng CCTV footage ng pagbisita ni Mina sa isang office dito sa Senado. Pero hindi muna ito pinangalanan ni Lacson. Si Mina ng WJ Construction ang una ng nilantad ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez na di umano'y kontratistang nag-aabot ng payola sa isang Beng Ramos na kinilala niya bilang staff ni Senator Jinggoy Estrada. Ibinunyag pa niya ang screenshots ng usapan nila ni Mina noong 2022. Pero kalaunan, natuklas ang staff pala ng Senate Blue Ribbon Committee si Ramos. Nanganganib ngayon ang employment ni Ramos na nilipat sa Senate Motor Pool. Posibleng hindi na raw siya ma-renew sa susunod na taon. Ipapasampina na rin ni Lacson ang operator ng CCTV para siya na raw ang magdetalye ng footage. Matatanda ang inakusahan din ni Hernandez si Estrada sa di umano'y 30% commission o kickback nito sa 355 million worth of insertion sa 2025 budget. Itinanggi na rin ito ng senador. Sinuri ng opisina ni Lacson na nasabing milyones at tumugma ito sa isang insertion sa BICAM. Pero hindi pa nila matutukoy kung sino ang nag-insert o proponent nito. Si dating Senate Finance Committee Chair Grace Poe lang daw ang makakasagot nito. Papag-usapan natin si Senator Grace po para ma-identify kung saan o kung sino yung nag-insert ng 355 million na yun. Awarded na raw sa ilang projects ang pondo at pinag-aaralan pa ito ni Lacson. Kaya naman muli niyang idiniin ang mas pagiging transparent ng budget process para mapangalanan na ang sinumang proponent na magsisingit ng items sa national budget. Bilang bagong Senate Blue Ribbon Committee Chair, tuloy lang daw ang pagkalap nila ng ebidensya tungkol sa anomalous flood control projects. Pero kumpara sa pagtakbo ng komite sa ilalim ni Senator Rodante Marcoleta, iimbitahan lang daw niya ang resource persons na kailangang pagsalitain. At sa halip na Lunes, sa Huwebes, September 18 na ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Senator Jinggoy Estrada, the bad one came at 9:09. Nag-umpisa sa biruan sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing sa flood control scandal na muntik nang mauwi sa pikunan. Silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. So, safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Kapal ng mukha mo. Pero napika na sa Estrada nang idawit ni Engineer Bryce Hernandez ang pangalan niya sa pagdinig sa Kamara. Tumanggap daw ang senador ng kickback mula sa flood control project sa Bulacan. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang kanyang SOP dito ay 30%. As per our District Engineer Henry Alcantara. I have been jailed. I have been vilified, crucified, and publicly humiliated. But I will never allow the likes of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan, hindi ako. Hindi ito ang unang pagkakataon na makaladkad si Senator Jinggoy sa isang kontrobersiya. Nakulong na siya noong Abril ng 2001 kasama ang kanyang ama na si Nooy Pangulong Joseph Estrada na nakasuhan ng plunder. Pero napalaya makalipas ang 2 taon at kumandidatong senador noong 2004 at nanalo. 2007, acquitted siya sa kaso. Pero noong 2014, muli siyang nakulong matapos madawit sa multimilyon peso pork barrel scam ni Janet Lim Napoles. Matapos umanong ilagay sa mga bogus na proyekto ang kanyang PDAF na nagkakahalagang 183 million pesos. Nakapagpiyansa si Estrada at pansamantalang nakalaya noong 2016 habang dinidinig ang kaso sa Sandigan Bayan. Tumakbo siya muli bilang senador noong 2022 at nanalo. Enero ng 2024, binasura ng Sandigan Bayan ang kasong plunder kaugnay ng PDAP scam. Pero guilty sa kasong direct at indirect bribery. Ang nasabing mga kaso ay nabasura rin noong Nobyembre. Kaya hindi niya maiwasang biruin si Senator Robin Padilla sa isyu ng pagkakakulong ng tinagurian noong bad boy ng pelikulang Pilipino. Senator Robin, ilang taon kayo nakulong? Po. Ilang taon kayo nakulong? 3 taon at kalahati po. Opo.
Kasi napapansin ko yung nakukulong na yung senador. Si Estrada ang nagmosyon sa Blue Ribbon Committee para ipakontempt si Hernandez at malagay sa kustodiya ng Senado. Kaya suspetsya niya, niresbakan lang siya ni Hernandez. Sa kanyang social media post, binalik ni Estrada ang tanong, kung safe kaya tayo? Caption sa kanyang posted na larawan ng mga batang Tereredon at Bryce Hernandez na magkaklase raw sa Lourdes School of Quezon City. Bagay na itinama naman ng ilang netizen na batchmate ang dalawa at magkaibang section sila. Ang kampo ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa paglipat sa kanya sa Pasay City Jail mula sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. We don't even understand why it's filed here. And the proponent, or might I say the movant, ay isang tao na si Bryce mismo ang nag-akusa. Kagabi dinala sa Pasay City Jail si Hernandez alinsunod sa utos ng Senado na iminusyon ni Senator Jinggoy Estrada. Sa House Infrastructure Committee hearing noong Martes, idinawit ni Hernandez si Estrada at Senator Joel Villanueva sa mga maanumalyang flood control project sa Bulacan. Pinalipas lang ng kampo ni Hernandez ang gabi at kaninang umaga ay agad silang naghain ng petition for a writ of amparo sa Pasay City Regional Trial Court, Branch 112. Hangad nila na mabigyan si Hernandez ng temporary protection order at isailalim ito sa Witness Protection Program dahil sa mga bantang anilay lumala matapos nitong isiwalat ang mga nalalaman sa flood control scandal. The PNP custodial facility is actually a better option. Ang client ko, he is not yet accused of anything nor convicted. Tapos dinadala natin yan sa Pasay City Jail. What signal is the Senate trying to impress? Nasa Senado ang legal custody ni Hernandez. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, gusto niyang manatili si Hernandez sa Senado pagkatapos ng susunod na Blue Ribbon Committee hearing. Irerekomenda niya raw ito kay Senate President Tito Soto. Dati po siyang nasa GSIS. Magkano ang sweldo niya? Hindi ko po alam, Your Honor. So magkano yung Lamborghini? 30 million? Pero tila kasing kasalimuot ng flood control projects ang love life ni Hernandez. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, ikinasal noong 2023 si Hernandez kay Rica Fausta Abatan sa Tagaytay Highlands. Pero base sa Politico.com, tila questionable raw kung sino ang legal wife ni Hernandez. Dahil ayon sa mga dokumentong kanilang nakuha, isang DPWH employee rin ang naunang partner niya. Sa isang September 3 memorandum ng DPWH Central Office, naghain ng isang resignation ang isang Mel Clarice Santo Domingo mula sa kanyang posisyon na OIC Division Chief ng Technical Services Division habang kainitan ng issue sa flood control anomalies. Ang kanyang rango, isang Engineer 4 ng DPWH o may minimum salary grade 18 hanggang salary grade 22 o buwan ng sweldo ng hindi bababa sa 40 hanggang 67,000 pesos. Base sa kanyang personal data sheet noong 2022, legal spouse ni Santo Domingo si Hernandez. Kahit na ayon sa ilang malapit na kaibigan nito, 9 years na raw legally annulled ang dalawa. Ayon sa Politico.com, the only way to settle the matter is through official annulment documents, lalo na't mahaba at matagal umano ang proseso ng annulment sa bansa. Samantala, kwestiyon naman ng mga senador kung paano nakabili ng luxury sports cars si Hernandez at ang umano'y asawa nito matapos sabihin ni Hernandez na 70,000 pesos lang ang kanyang buwan ng sweldo. Pagbayad ang taxes, ang Lamborghini Urus is 30 million. Ang Toyota Supra is about 10.8 million. Ang Dodge nasa mga 9.2 million. So kung may sweldo kang 70,000 naman, paano ka nakabili ng 30 million na sasakyan? Your Honor, yung pong Lamborghini Urus is may share po doon, nag-share lang po yung asawa ko tsaka ako. Ang balita ko, pumunta ka rin sa tindahan ng kotse. Tinuro lang na asawa mo, ito gusto ko, binili mo kaagad cash. Hindi po totoo yun, Your Honor. Magkano pinapatalo mo sa casino? With all due respect, Senator Sherwin. Sa pera ko po, wala po akong pinapatalo, Your Honor. Sa isang expose ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, inilahad nito na nasa halos 1 billion pesos na ang kabuuang nalustay ng 5 DPWH Bulacan First Engineering District officials. Pinakamalaki rito ang kay Bryce Hernandez na aabot sa 435 million pesos. Upon the directives of the President himself, we are here at the Ombudsman to file the first among many cases against those who need to be held accountable. Kabilang sa mga sinampahan ng reklamo ang tinaguriang BGC Boys na sina former Bulacan District Engineer Henry Alcantara, Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Construction Section Chief JP Mendoza. Sa contractors naman, kasama sina Mark Alan Arevalo ng Wawaw Builders, Sally Santos ng Sims Construction and Trading, Robert Imperio ng IM Construction Corporation at sina Maria Roma Rimando at Sara Discaya ng St. Timothy Construction Corporation. Haharap sila sa mga kasong violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation
corruption through falsification of public funds and violation of the Government Procurement Act. Non-bailable at life imprisonment ang parusa nito. Lahat ng kailangang managot dapat managot. Kahit kilala niya, kaibigan niya, kaalyado niya, lahat dapat managot. Simula pa lang po ito, habang po wala pa ang independent commission na itatayo pa lamang ng ating Pangulo, ang DPWH po muna ang magfa-file ng mga complaint na ito. At marami pa pong mga complaint sa mga susunod na linggo. Ayon kay Dizon, agad na isususpend ang iba pang DPWH officials na mapatutunayang sangkot sa anomalya.